Hindi yan na pagiging na mapagpuna. Nagsasabi ako ng totoo. It's a campaign promise, yung 20 pesos per kilo na rice. And ngayon lang in-implement na panahon ng eleksyon. It's, sabi ko nga, too little, too late to comply with the campaign promise. Ano sabi? Noon pa po ito. Noon pa Pero po ngayon ito. po ay nagsusumikap ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo na matupad ang aspirasyon na ito. Sana po sa mga leader na matupad. Sa tingin nyo, natupad na? Lagay doon na saka mo lamang i-transmit yung USB modem for internet at yung Ethernet para sa Starlink routers kapag na-print ang election returns at kapag mag-transmit na ng data papunta sa mga servers. Napakalaking improvement nito dahil sa unang ACM procedures, on final testing and sealing day, i-connect mo pa rin para sa diagnostic testing yung mga makina sa internet. Not being able to be brought back to the Philippines. What's your comment on that? Well, I don't know what done deal they're talking about. As far as I'm concerned, I'm going to do everything possible to get him back to the Philippines as soon as possible. As soon, you know? Thank you so much for that. Do you want to, do you have... Yes, magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell, At naku na, eto na naman, nagtatanong yung ating kababayan, ating mga subscriber, kung bakit wala daw akong upload. Meron ho, hindi ko lang alam bakit hindi kayo nakakatanggap na notification. Kaya kalkalin nyo ho si YouTube, Pag halimbawa, umaga, alas 8, hindi pa kayo nakakatanggap, hanapin nyo kagad, si Kuya Goods, wala pang upload, silipin nyo kagad, ganoon. Pag mga hapon, alas 7 ng gabi, wala pa rin akong nakikita, wala kang nakikitang upload. Ganon, kalkalin nyo. Meron po tayo umaga at hapon, umaga at gabi, meron po tayo. Samantala, ito, tagumpay. Inendorso na po ni BP Sara, itong si Isko, si Yorme. Nagngalngala na ho ang mga taga Maynila. Andyan din yung tatlong mga dorobo. Yung congressman na bumatikos, at pilit pinapabagsak si BP Sara. Ano nangyari sa inyo? Ito na ho, kumpleto, Ricardo, mula congressman hanggang konsehal, inendorso na ho ni BP Sara. Ano kayo ngayon, mga dorobo? Abanta na galante. Ano nangyari sa inyo ngayon? Ikaw? Ito, ipasok natin. Pero bago natin simulan natin talakayan at reaksyon, sa likes and share, samahan mo na subscribe at i-bell all nyo po. I-like nyo yung video at i-share. Okay, ito na. Ang mga kakamping realista nang umpisahan na ni Vice President Sara ang paglalaro sa politika. Sa kanyang pangangampanya sa Maynila, tinanggal niya ang seal ng opisina ng Vice Presidente at balak kanyang palitan ng seal ng opisina ng Presidente. Sa kanyang pangangampanya ay tila nagpahiwatig na siya ay tatakbo sa pagkapangulo sa 2028. At ito'y kanyang inendorso na si dating Manila Mayor Isko Moreno. Kitang-kitang excitement sa mga netizens nang ideklara na ni Vice President Sara ang kanyang pagsuporta kay dating Manila Mayor Isko Moreno. Dito ay nagbiro pa siya. Mamili na lamang daw ang taong bayan sa kanilang dalawa ni Isko Moreno sa 2028. Abangan ang buong detalye sa buong video. VP Sara is at the Manila campaign rally of Isko Moreno, an alliance nobody really expected. Only a few months ago, politicians were very, very afraid to be seen as allied to the Dutertes. Takot sa admin, takot mawalan ng fans, takot biglang hanapan ng butas. PRRD being kept and detained at the ICC should have made politicians more afraid. Kasi if they can do it to PRRD, they can do it to anyone. But why have the tables turned? Why are people jumping ship when they should be more afraid? Why are so many politicians coming out and forging alliances with Sara? Once made a political pariah by the power and might and money of this government. Sara, whose executive assistant and a lawyer
they threatened to detain sa isang normal na city jail, whose father is thrown into detention illegally, whose budget was slashed so severely as to cut off her power to provide help. If their plan really succeeded, she should be on her knees now, begging... Eto. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Pag nanalo ito si BP Sara sa 2028, sigurado, lahat ng mga dorobo, babaw na naman yan. Luluhod yan. At aalyado yan. Pero hindi na ho kayo makakalusot. Ha? Bakit? Kilala na ho kayo mga traidor. Dati, si Tatay Digong ang nakaupo, lalo na yung taga Surigao. Kapal ng pes nyo. Diba? Tapos nung nawala na si Tatay Digong, naging isang normal na citizen na lang. Oo. Buti lang, andito si BP Sara. Handang-handang protektahan ng kanyang tatay. Diba? Ang daming ginawa sa kanila. Ilang buwan, ilang taon, binatikos ng binatikos. Pinagplanuhan. Diba? Binigyan ng kuno ng kaso. Meron daw ginastos. May nilustay daw na 125 million. Nalutas ni BP Sara. Sinabi ng COA, wala namang ganun. Nasa na kayo ngayon? Ang babaho ng pangalan nitong mga dorobo na to. Yung mga nagsipirma, kilala nyo naman, mga nagsipirma ng mga congressman, dorobo. Yung mga dorobong bayan, yung mga nasa distrito. Tandaan nyo ho, kanilang mga pangalan. Sa Batangas, meron dyan. Sa Laguna, meron dyan. Antipolo, meron dyan. 3 sa Maynila. Sa Lucena, panot na yan. May sisipon na naman tayo. Sorry, Sa La Union, mukhang halimaw. Meron dyan. Sa Abra, meron dyan. Sa Danau, sa Mindanao, meron din dyan sa Iloilo, meron din dyan. Maliit na tao. Saan pa ba? Dami. Ang dami nila. Sa kalokohan lang meron din dyan Babae, kumari pa. Tandaan nyo yung mga nagsipirma. Basta ang malalaman nyo lang kung sino yung ini-endorso ni BP Sara, yun lang, doon lang kayo magtuon. Doon nyo lang ibuhos ang boto nyo. At ito kagandahan, panalo na ho tayo. Dahil si Atty. Respicio ay nagbigay na ng isang magandang mensahe. Hindi na ikokonekta sa internet ang machine. Yan ang kanyang bibigyan ng diin. Sabi yan sa rules ng COMELEC. Pero ang katotohanan, totoo ba? Sana, abangan natin dahil may rules na sila naglabas na ng rules. Mamaya, Atty. Respicio, ibalita mo yan. Samantala, napakasakit, Kuya Eddie. Bakit? Ang resback ni BP Sara dito kay babaeng tagapagtanggol. Makinig ka. Ito, pakinggan mo kung ano yung resback ni BP Sara sa'yo, Kasi ikaw naman, kilala nyo ba ito? Tagapagtanggol, under. Maputing babae, may salamin. Pero, sabi ni Aling Ledesma, mahina daw, ang alin. Kayo na ho magdugtong. Eto, ipapasok ko na. Para magkaintindihan tayo, BP Sara, ipaliwanag nyo dito sa ating kababayan kung ano yung resback mo dito sa babaeng ito. Nagsasabi lang ako ng totoo sa 20 pesos per kilo na bigas. Dahil that is a campaign promise and it's a little too late. Too little, too late siya. At magtataka ka, kung meron tayong 20 pesos per kilo na bigas, bakit sa Visayas lang ito i-implement? Nakikita natin, mahina yung mga senador ng administrasyon doon sa Visayas. So, huwag daw po may rally ng crab mentality. Kaya hindi yan na pagiging na mapagpuna. Nagsasabi ako ng totoo. It's a campaign promise, yung 20 pesos per kilo na rice.
And ngayon lang in-implement na panahon ng eleksyon. It's, sabi ko nga, too little, too late to comply with the campaign promise ngayon. At para lang din sa isa pang darating na eleksyon kung sa lugar sa Visayas kung saan mahina ang numero ng mga kandidato ni BBM. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Unang-una po, matagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo ang aspirasyon na magkaroon at mag-deliver ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon po, na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo, bakit muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo? Muli, uulitin natin. Ito lang naman sa amin, ma'am. Kami po ay magsabibigay lang kami ng konting opinion at reaction. Bakit hindi ginawa nung panahon na pagpanalo at pagkapanalo, bakit hindi ginawa agad yung pangako? Diba? At magtataka ka, bibigyan mo ng isang palaisipan, bakit ngayon lang? Naman kung bata siguro ang bubulahin, baka mabubula. Pero ang taong bayan na sawang-sawa na, malamang galit ang madadama. Dati nangako ka, 20 pesos na bigas. Ano nangyari? Nagpa-kadiwa-kadiwa. Anong kulay ng bigas? Kulay itim. Mabantot. Ano ba naman yun? Saklap, di ba? So gusto mo maniwala kami ngayon? Oo. Kung ikaw ang nasa kalagayan na pinangakuan ka at hindi tinupad, ma'am, baka mamaya magalit ka, sabi mo, fake news Oo, kasi laging bukang bibig na lang. Sabi ni Aling Marie dito, laging bukang bibig, fake peddlers na lang Oo, sino kaya ang sabi ni Aling Marie? Yan, tatanong si Aling Marie ngayon. Di ba? Ang gusto po ng Pangulo, ng Pangulong Marcos, ay ma-deliver sa taong bayan ang bigas sa murang halaga. Noon pa po ito. Pero ngayon po yung nagsusumikap. Eto na. Noon pa po ito. Imagine, sabi ng Pangulo, sinabi mo, noon pa po ito, bakit hindi nga ginawa? Ulitin natin, baka sabihin nyo, fake news tayo Ano sabi? Noon pa po ito. Noon pa Pero po ngayon ito. po yung nagsusumikap ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo na matupad ang aspirasyon na ito. Sana po sa mga leader na matupad. Sa tingin nyo, natupad na? Sa tingin nyo, kayo magbigay ng inyong komento at survey, Sa tingin nyo, maganda yung ginawa. Merong isang specific na lugar, doon lang tayo magpo-focus magbenta ng 20 pesos na bigas. Wala sa Luzon, wala sa Mindanao. Sa Visayas lang. May nag-comment na nga sa atin dahil nabalita na ito Kuya Gus, may nagbebenta rito, bigas, 25. Wala naman daw 20. Anak ng bugi. Ano na kaya yun? Saka ngayon lang daw yung gagamitin dahil eleksyon. Tama. Ewan ko baka mamaya, yung sinabi nito, panandalian, 1 araw, 2 araw, pagkatapos balik to normal na. Abangan natin kung totoo may lalabas na 20 pesos na bigas. At maganda ba? Sinandoming ba yan? Jasmine ba yan? O talagang Donerado ba yan? Meron pang pandan. Alin kaya doon? Maiba? Maitim ba yan? Mabantot ba yan? At nangangamoy yan sa sinaing na amoy baho. Ay abangan natin. Ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa Ayun naman pala Bakit yung pangako nga napako? Ang tunay na leader, ang tunay na Pilipino, dapat sumusuporta at dapat sinusuportahan niya ang kanyang nasasakupan. Dapat ganun. Ayos na ba tayo doon? Kaliwanagan na ba tayo? Diba? Ganun lang kasimple. Ma'am, amo, manager, boss. pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin
ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ng pamahalaan ang mga aspirasyon para sa taong bayan. Alright mga kababayan, so mainit-init na balita na naman ito at ating gagawa ng reaction video. Ito nga pong sinabi ni VP Sara. Di ba? Narinig nyo. Ang ganda. Napahiya. Sino napahiya dito? Pustahan tayo. Kung kayo ay magkaharap ni VP Sara, baka gawin mo rin yung opo, yes ma'am, yes madam. Kasi, naalala nyo yung mga durobo sa kamera, pinatawag si Tatay Digong. Ang yayabang, diba, nitong mga bakulaw na ito. Nung humarap si Tatay Digong para sa investigasyon, opo, yes President. Opo, yes President. Opo, yes President. Ganun ang mga sagot nila. Parang napapangita-ngita ko itong babae na ito. Pag ito halimbawa, yung amo nito ay wala na, at napalitan na. Na-impeach na, kumbaga. Kasi nakikita nyo, si Miss Amy, ayun na, kadikit na ni VP Sara. Nakukuha nyo? Kadikit na ni VP Sara. Pag ito si Miss Amy ay nag-initiate na ipatawag ulit ito, yung mga nagpadala kay Tatay Digong sa dahig, sigurado contempt na ito mga ito. Makokontempt talaga dyan. At pag ito si Ate Amy ay nagsabi na, sige, i-impeach natin ito. Si brother, naku po, ito na. Matatanggal na si brother sa ayun lang inaantay natin. Alam mo, Ate Amy, sayang. Bakit ngayon pa kasi? Dapat noon mo ginawa. Noon. Kaso naunahan ka ng dalawa. Yung matatapang. Ruin nyo in fairness doon sa dalawa, kasi yung mga dalawa naman talaga may boses yun noong panahon nila. Talagang suportado yun ng mga military din. So, kasi kung naging may boses ka nung nakaraan, may boses ka, maganda sana. Diba? Ayos sana. Ito, lipat natin to dito sa ano ba meron? Sa impeachment na naman daw kuno. Ano to? Sige, pasok natin to. Isang dokumento tungkol sa umano'y campaign strategy ng alyansa ni PBBM. Kabilang sa sinasabing laman nito ang pagtutulak daw na ma-impeach si VP Sara at ma-disqualify ang mga kandidatong sinusuportahan niya. Pero fake news daw ito ayon sa ilang mambabatas. Ang detalye sa agenda report ni Zandro Ochona. Isang dokumento na nagdedetalye umano ng mga gagawing aksyon ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang lumabas kasabay ng isinagawang pagpupulong ng Lakas CMD noong Martes, April 22. Sa nakuhang kopya ng Billionario News Channel, may logo pa ito ng Alyansa at may titulong Mid-Election Final Campaign Action Plan. May nakalagay ring schedule at ang tinatawag na Oplan Horus. Sa ilalim ng Oplan Horus, patuloy raw ang pag-atake at paninira ng nakasaad na evil forces na iniuugnay sa mga Duterte. Hindi raw dapat pagsamantalahan ng oposisyon ng kabaitan at pananahimik ni PBBM sa issue. Nakasaad ring dapat patuloy na mabigyan ng advantage ang alyansa kahit matapos ang eleksyon. Kabilang din sa isagawa ang pagsusulong ng impeachment. Gayon din ang umano'y mga hakbang para ma-disqualify ang mga sinusuportahang senatorial candidates ng mga Duterte. Pirmado ang dokumento ni House Majority Leader Manix Dalipe na Executive Vice President din ng Lakas CMD. Tinawag itong Oplan panggigipit ni Attorney Harry Roque. May patuloy pa rin ang demolition job laban dun sa mga nangangalampag na PDP laban candidates for senator, si Senator Bongo at si Senator Bato. At nabanggit po dun sa report na hindi lang dapat si Tatay Digong ang ipadala sa ICC, pati daw po itong si Senator Bongo at saka si Senator De La Rosa. Hiningan namin ng pahayag kaugnay dito si Alyansa Campaign Manager Representative Tubi Chanco pero wala itong naging tugon. Isa sa mga dumalo noong pagtitipon ng Lakas CMD sa Malacanang ang opisyal ng partido na si Bataan Representative Geraldine Roman. I don't think it's real because I was there and part of the executive. I didn't see any document. Merong dinistribute yung mga statistics per region, indicating how our candidates are faring so that we could possibly apply a targeted approach na tutulungan natin those who seem to be lagging behind. But that's the only document that I saw that is being circulated in iba't ibang region.
Dito ng kongresista, ibang issue ang impeachment at hindi na pag-usapan ng kanilang partido. Dagdag pa niya, it's counterintuitive, you know. If there was such a political strategy, I wouldn't even put it down on paper. Ano ako, born yesterday? Hindi naman ganun. Yung mga ganyang usapan, if it were true, would be just discussed ever so subtly and ever so quietly. Pero walang paper talaga. Fake. Alam mo, ito ang panahon ng fake news. Ganyan, nasa kampanya. Hindi pa malinaw kung ano ang susunod na magiging hakbang. Nawalan tayo ng nagkaroon ng problema. Ito okay na naman niya. Ng mga nabanggit na personalidad sa dokumento at kung may epekto ba ito sa pangangampanya ng mga tumatakbong senador. Para hindi natin alam basta ang alam natin, kung kagustuhan nila ma-impeach si BP Sara, may counter naman si BP Sara dyan. At naniniwala ang sabayan ng Pilipino na mananalo si BP Sara pagdating dyan. Ito pag-usapan natin to. Maganda kasi ito mga kasama. Ito yung pag-uusap dito sa election at dito sa mga makina. Ano yung makina? Di may rules na ngayon. Kung hindi mangangalampag itong abogado na IT, ay hindi matatauhan itong chairman ng milik-milik. Pasok natin. Nangyari ngayong araw na ito dahil wait lang. Ang ano mo ang bilis mo kasi Kuya Goods ulitin natin alin yung napakaganda? Napakaganda po ang nangyari ngayong araw na ito dahil mayroong magandang balita galing sa Congress. Naglabas sila ng update. Ang sinabi nila na yung bagong ACM procedures nakalagay na doon na sakalang dapat i-connect yung makina doon sa internet pagkatapos ng printing ng election returns at kapag magtra-transmit na ng data doon sa mga servers. Sa araw ng election mo na, ang una ninyong i-check ay dapat hindi connected sa internet yung makina at magagawa nyo yan sa mamamagitan ng pag-inspect ng likod ng automated counting machines. Meron connection doon na USB para sa USB modem for internet or kapag Starlink naman ang gamit, merong Ethernet cable para sa Starlink router. I-check nyo sa unang oras sa pag-open ng polling day. Tanggalin dapat lahat ng mga yun, hindi dapat connected. Magko-continue tayo sa ating polling na hindi connected yung mga makina sa internet sa araw ng eleksyon. At malinaw na malinaw sa updated rules ng COMELEC na saka ka lamang magko-connect sa internet kapag na-print na yung mga election returns at magtra-transmit na ng data papunta sa mga server. Napakaganda po itong explanation na ito. At ako ay lumalapit sa taong bayan with humility na sinasabi ko sa inyo, ang ating pong purpose ay nakamit na po natin. Maliwanag na po ngayon na sa araw ng eleksyon ay huwag i-connect yung makina sa internet, please. Ang precise resolution na ito ay 11098 Annex B. Sa Step 9 on Election Day, nakalagay doon na saka mo lamang i-transmit yung USB modem for internet at yung Ethernet para sa Starlink routers kapag na-print ang election returns at kapag mag-transmit na ng data papunta sa mga servers. Napakalaking improvement ito dahil sa unang ACM procedures, on final testing and sealing day, i-connect mo pa rin para sa diagnostic testing yung mga makina sa internet. Ngayon, bawal nang mag-connect sa final testing and sealing day ng USB modem para sa internet or yung Ethernet cable para sa Starlink router para sa internet. Bawal nang i-connect yun sa final testing and sealing day. We can reasonably expect kapag dating sa araw ng eleksyon, hindi na connected yung makina sa internet at sabi ng COMELEC sa kanilang updated rules, doon na lamang sa Step 9 on Election Day nakalagay na kapag tapos nang na-print yung election returns at mag-transmit na ng data doon sa mga servers, doon lang dapat i-connect yung USB modem for internet and yung Ethernet kapag ang gamit mo ay Starlink. Napakagandang improvement po nito dahil ito po ang napakahihintay natin na update mula sa COMELEC dahil magbibigay ito ng instructions sa ating mga election board, sa ating mga teachers, sa ating mga watchers. Ano nangyari? Di ba? Mas maganda ang nangyari ngayon dahil may rules na. Dahil sa rules na yan, pwede mo questionin ngayon. Kung halimbawa, boboto ka ngayon sa May 12. Punta ka ng presinto mo, tignan mo. Baka mamaya nakasaksak sa isang internet. Pwede mo siya sabihin, alisin nyo yan. Tanggalin nyo yan. Hindi pwede yan. Kasi,
May rules na ho kayo. Bawal ho yan. Yan ho ay yung sinabi ni Atty. Respicio. Dapat meron kayong idea. Kaya ako binigay sa inyo yung slide yan dahil may rules na ho na bawal na po na ikabit sa internet o connect sa internet habang magbobotohan o habang nagbobotohan. Bakit? Pwede hong dayain. Di ba pinakita na yan noong nakaraang araw? Binigyan ko sa inyo yung video. Pinakita niya kung paano na pwedeng manipulahin ang eleksyon. Kasi nga, marunong siya sa mga coding. IT programmer siya at hacker. Magaling po ang abogado na ito. 'Di ba? Bihira yung ganyan at may boses pa, matapang. 'Di ba? Pwede niyang ayan ang mangyayari kung hindi yung susundin ito. Dapat walang internet, dapat hindi connect. Totoo nga, lahat. Etong nagkaroon ng batas, nagkaroon ng rules. Ayos, good job. Pero may lamang na tayo mga kasama. Bakit? Kasi pag hindi nila namanipula o hindi kinonek, walang lokohan. Walang dayaan. Kasi sakalang nila, 'di ba, nabilang na, lahat. Pag transmit nila, sakalang nila i-connect. Pero tapos na ang bilangan. 'Yun ang maganda, 'di ba? The best 'yun. Eto, Attorney Kaufman, update po tayo, update para sa pagkakaintindi nyo. Attorney Kaufman, the Netherlands interview, may update na po. Ano kaya itong update na to? Ito, panoorin natin. Good morning. Okay, so what questions do you have for me today? How's PRD right now? He's in very good spirits. Thank you, sir. And we have first question. Sir, our first question, in relation to your statement before about accusations with respect to rejecting your proposals or whatnot, there has been a response that you were actually telling fake news because then they released a document with respect to your observations, sir. Do you have a comment in relation to that? I made observations in response to a court order. I did not file a specific request asking to limit the participation of victims. The victims have a right to make their observations, and they will make their observations. Now, I'm not going to engage in fantasy litigation on the sidelines with Attorney Joel Butuan or anybody else. Grabe kasi itong babae na to attorney ng kalaban. Attorney, anong pangalan yung babae na yung hiwala yung ngipin, makapalang muka? Ito, makinig ka. Ito sasabihin, ito yung statement ni Attorney Kaufman. Bakit mo naman sinabi sa madlang people sa Pilipinas, na kinukontrol? Ano ba yan? Ito, sinagot ka tuloy. Thank you, sir. Attorney Kaufman, under the principle of residual obligation, is the Philippines still legally required to cooperate with the ICC? This is the core argument of those critical of Mr. Duterte. We'll be addressing that argument in the context of our jurisdictional challenge in due course. Thank you, sir. And also, has the defense faced any political pressure from Philippine authorities or foreign actors could compromise the fairness of the case? I'm not aware of any pressure that's been placed on me or any members of my team. Lastly, sir, the arrest warrant was first marked secret. As later made public, does the defense see this as a violation of Mr. Duterte's rights or due process? Applications for arrest warrants at the ICC are always made secretly and confidentially. Otherwise, it would frustrate the whole purpose of an arrest warrant. Only later on are they made public. Everything that has happened in this case has been done according to the books and according to law. I have no argument that anything was done with regard to the publication of the arrest warrant in an inappropriate fashion. What I believe was inappropriate was the failure by the Philippines government to afford the former president his due rights under Philippines law and under the Philippines constitution. Sir, in relation to that, there are some certain public officials saying that it's already a done deal, saying that perhaps referring to the former president not being able to be brought back to the Philippines. What's your comment on that? Well, I don't know what done deal they're talking about. As far as I'm concerned, I'm going to do everything possible to get him back to the Philippines as soon as possible. As soon, you know? Thank you so much for that, sir. Do you want to, do you have a question, statement, sir, rather, to the Filipino people or those who are critical with respect to the process ongoing with
The only comment I have, once again, is that the former president knows that the vast majority of his supporters wish him to be out, wish him to be out as soon as possible. He sends his best wishes, and he's grateful for the support that he's been given. Thank you so much, Attorney Kaufman. Thank you. Thank you Have a so good much. Yung dandil. Dandil daw. Naku po. Pahiya, yung attorney na nagkakalat, nagkakalat na kinwestiyon daw. Hindi, ano pala? Parang gusto raw ni Attorney Kaufman, na passport at national ID. Bakit hindi nyo maibigay? Dahil wala. Yun lang big deal na sa inyo. Kala ko napakagagaling yung mga abuga. Tuloy nyo kung ano yun. Kaya ito, ang sagot ni Attorney Kaufman, makikita nyo. Kung ako ang tatanungin, yung kaso ni Tatay Digong, dapat yan, tapos na Bakit? Wala naman pala itong mga 43, na hindi pa alam kung ano-ano yung mga pangalan nito. Dapat yan 43 na yan, pinadala nyo na yan dyan. Pinadala nyo dyan sa dahig. Di ba, witness nyo yan? Ang nangyayari ngayon, itong mga may ambisyon, may ambisyon maging mga senador o ano-ano man, nagpapalapad ng papel, na may connection daw di umano sa mga kaliwat kanan, sila ngayon ang pabida-bida dyan. Attorney, walang ngipin, makapal ang mukha, kilala nyo ba siya? Hanggang sa muli mga kasama, bibigyan ko kayo ng magandang mga upload. I-like, i-share nyo yung video natin. Bye-bye!